dahil sa katotohanang ipinapangaral ng Santa Iglesia Katolika na hindi maitanggi ng mga protestante sa lungatang aral at pahayag ng mga pastor. Car back, sauce in hand. Brother Angel, wait lang muna. May klaruhin lang ako Mm. So, sagot ni Brother Angel dun sa'yo, Brother Tonex, is si Mama Mary, hindi siya kasama sa mga nagkasala. Okay ka ba doon? Nag-clarify lang man ako kung Ayun nga. pero actually nakuha ko naman yung Point. sagot niya. At saka Bro Jando, may ano lang ako sa kanya no. Ito kapatid no, biblically no. Ito ang sabi sa Bible bro, kung hindi ko alam kung anuhan mo to. Sabi dito sa Job 14:4, mayroon bang malinis na nagmumula sa taong marumi at masama? Mayroon ba bro o wala? Meron? Mayroong nagmula sa malinis na mayroong malinis na bagay nagmula sa taong marumi? Pakiulit ng tanong. Kung ang isang bagay ay malinis, saan siya pwede magmula sa marumi? Pero Junior, wait lang muna. Babasahin ko lang muna, Brother Tonix, ito ang sinasabi sa talata. Mayroon bang malinis na magmumula sa taong marumi at masama? Anong sagot mo dyan, Brother Tonix? Mayroon ba o wala? Wala. Wala na ba doon, Junior? Logically, kung malinis ang isang tao, ang iyang pinagmulan ay? Malinis rin. Malinis rin. So ito sa unang Pedro 1:19 bro, ito ang sinabi. Kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan. So ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo walang kapintasan. Ibig sabihin walang kasalanan or walang dungis. Sa makatuwid bagay ang dugo ni Kristo. So dahil walang kapintasan at walang dungis ang kanyang dugo, ibig sabihin walang kasalanan, ano ang kanyang pinagmulan bro? Malinis o hindi? No. Pag-isagot ba ito next? Malinis. Sino ang kanyang pinagmulan? Saan niya kinuha yung kanyang dugo? Ano pakiulit? Kasi sumangayon ka na na pag malinis, pinanggalingan malinis din. Si Kristo, ang dugo niya walang kapintasan. So ang tanong ni Brother John Ray ngayon, saan nakuha ni Kristo ang dugo niya? Saan siya nagmula? 'Di ba kasi sa Job 14:4 kapatid, sumangayon ka na walang malinis na nagmula sa marumi. So dahil ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa unang Pedro 1:19, siya ay walang dungis at walang kapintasan. No? So malinis, saan siya nanggaling? Okay, sige. Sa malinis nga. Kaya nga kanino siya nanggaling? Kay Maria. Okay, Maria. So na aminado ka na ngayon na ang pinanggalingan ni Panginoong Jesucristo na sa inang Birheng Maria ay malinis at walang kapintasan din. Ayon sa Biblia. Sige, sangayon ako. Okay na yan. Okay na yan. Si Maria. Ang tanong ko niyan, follow-up question ko niyan, si Maria, saan siya galing? Sa kanyang ina. Okay. Si Santa Maria daw. So malinis din ang ina ni Santa Maria. Okay, malinis ba daw ang ina ni Santa Maria? Okay, so saan daw si Santa Maria? Okay, Brother John Ray, ano ang turo ng Iglesia Katolika patungkol sa bagay na yan? Acknowledge ko muna ha, nasa linya pala sa Zoom si Brother Kenneth Bustamante ng Pagadian City. So, Brother, ano yung masasabi mo dun sa tanong? Malinis na si Maria eh. Kasi ang sabi kasi ganito yan, Brother John, ganito yan, Brother John,
si Kristo, yung dugo niya walang kapintasan, galing yun kay Mama Mary. Mm-mm. Ang follow-up naman niya, saan naman galing ang dugo ni Mama Mary? Yes, nakuha ko naman yung gusto niyang ipahiwatig, Bro Jando, no? Okay? So, saan na ang point mo diyan, kapatid, is kung malinis din ba ang pinanggilingan ni Inang Bering Maria? Of course hindi, no? Kayong mama niya, kasi marino naman sa Romans 5:12, lahat ng tao ay makasalanan maliban kay Inang Bering Maria. Okay, so ito, may tatanong ako sa iyo ulit, kapatid, no? Ayon sa Ezekiel, sasang-ayunan mo ba ito? Okay? Ito ang sinabi sa Ezekiel 12:28, bro. Ay, no, wala, no? Ba't kasi tong okay, sa 12:28 ng Ezekiel, bro, ito ang sinabi. Kaya't sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, wala nang maluluwat pa sa aking mga salita, kundi ang salita ng Panginoon ay salitain at matutupad, sabi ng Panginoon. Sang-ayon ka ba, bro, na ang salita ng Panginoon ay matutupad? Oo naman, matutupad kasi Panginoon yan eh. Okay, salamat. At least kinonfirm mo na ang salita ng Panginoon ay matutupad, ano? So, dito, bro, sa awit ng mga awit, 4:7, ito ang salita ng Panginoon, bro. Ikaw ay totoong maganda, sinta ko, at walang kapintasan sa'yo. Tanong ko sa'yo, sino itong maganda na sinisinta ng Panginoon na walang kapintasan? Maria, si Maria. Ayun. Ikaw nang sumagot sa tanong mo, bro. Bakit walang kapintasan ng Inang Bering Maria kahit ang kanyang nanay ay makasalanan? Dahil ang salita na ng Diyos ang nagsabi mismo, kapatid. Ezekiel 12:28, ang sinalita ng Diyos ay mangyayari at magaganap. Wala tayo sa boundary para pigilan ang salita ng Diyos kung bakit malinis ang Inang Bering Maria, yung nanay niya hindi malinis. Diyos yan eh. Hindi ba niya kayang gumawa ng isang taong malinis, kapatid? Okay. So, Brother Tony, okay na ba yun? Okay, so next question. Sige, go. Dito naman ako sa sa mga dating mga kuan ba kung gaano to katotoo yung mga dating Katolik na maraming yung mga Santo Papa dati ba pag once natutol sila sa simbahang Katoliko, pinapatay ng mga Santo Papa, mga Katoliko ang mga taong hindi susunod sa kanilang pagpananampalataya. Okay. Brother Kenneth Bustamante. Good evening sa iyo, Brother Kenneth Bustamante from Pagadian. Sa'yo ko papasa yung tanong, Brother Kenneth. Ano daw masasabi mo sa sinasabi na pinapatay daw ng Katoliko yung mga tao na ayaw sumunod sa kanilang pananampalataya? Brother Kenneth? Salamat, Brother Jandos. Salamat sa tanong ng ating kapatid. At ang sagot natin dyan, unang-una, sa first century, kung nating basihan, kapatid, ang ating mga obispo at yung una nating Santo Papa ni San Pedro ay unang naging martyr, maging si San Esteban. So yung logic na sila yung nagpapatay, hindi yan totoo. Bakit? Unang-una, in the first point, sila yung pinatay ng panahon sa paghahari ni Cesar Nero. At hanggang umabot ng 300 years, napakaraming santo ng simbahan sa mga panahong yan. At kung isa-isahin, napakaraming mga namatay dahil po sa pag-uusig, pag-uusig ng gobyerno para hindi lumaganap itong simbahang Katolika. Pero kasi yung gagamitin niyo mga history na umano ay kampi sa inyo, pero hindi naman kampi talaga sa inyo kung tatapusin natin sa pagbasa. Gaya nitong Church History by Pralboines, page 292. The Spanish Inquisition is not to be identified with the Papal Inquisition. Just consider this occurred at later date. Kung babasahin natin yung mga kasaysayan, ang nangyari diyan, gobyerno, kasi yung Inquisition kasi yung gagamitin yung mga
gagamitin ng mga kasamahan mo ng mga protestante, kung ating babasahin talaga, no, yung salitang inquisition ay ibig sabihin investigation. Yung gobyerno ang nag-imbestiga, at yung pag-imbestiga ng gobyerno ay meron talagang mga sumalungat at merong pinapatay, pero hindi, no, hindi po talaga yung Santo Papa ang nagpatay. Bakit? Sa canon law ng simbahang Katoliko, hindi magpabanak ng dugo ang mga kaparian, ang mga Santo Papa. Gaya nitong Cathedral and Crusade Volume 2, page 315. True, there were undeniable abuses on the part of Inquisition. Ito yung gagamitin ng klarong-klaro. Pero kung ating babasahin litra por litra, especially when it was taken over by the secular powers, as happened in the time of Philip the Fair and under Spanish kings. So dito, yung gobyerno ang gumawa ng Inquisition, at ang problema lang ay pinapahid ito sa ating mga tinatawag nating kaparian. Pero unang-una, kapatid, ang founder ng simbahang Katoliko, si Kristo, pinatay ng gobyerno. Gobyerno sa mga Hudyo. Yung ating mga Santo Papa, pinatay ng gobyerno ni Emperor Nero at lahat ng mga emperador. At lumaganap yung simbahan. Ang turo ng simbahan, ang tinuro ng ating Panginoon, kahit yung kapangyarihan ng kamatayan ay hindi, no, hindi makaprevail sa simbahang ito. Paano naman sila yung papatay? Ang sinabi ng Panginoon, sila yung papatayin. Matthew 16:18 na ginamit mo kanina, na sila pala yung uubusin. Kahit yung power of death ay hindi maging dahilan na maging mawala ang simbahang ito. So, biblically, historically, kapatid, hindi yan totoo. No? Marami pang mga ebidensya, marami pang mga aklat na ating magamitin, mga church history. Ang problema lang, pinuputol at hindi, mga kapatid, tinutuloy sa pagbabasa. So, hindi yan totoo. Isa yung fake news, at yung sagot dyan, mga kapatid, napakaraming santo sa first century, sila yung pinapatay at hindi sila yung pumapatay. Brother Jando? Okay, inano ko rito kay ChatGPT. Inano ko kay ChatGPT yung kanyang tanong. Is it true that the Catholic Church murdered all people that don't want to accept their faith? Ang sagot ni ChatGPT ay ganito. No, that statement is not true. While the Catholic Church has had a complex history, it is not accurate to say that it has systematically murdered all people who don't accept their faith. Like any large institution, it has had periods of controversy and conflict. But such a blanket statement is an oversimplification and misrepresentation of history. So, Brother Tonix, sabi rin sa AI natin tanongin, hindi totoo na pinatay ng mga Katoliko ang mga hindi tumanggap ng kanilang pananampalataya. Okay ka na ba rito, bro? Sino pala yung sir, yung pare na sinunog ng buhay? Ano yan? Sino yung Catholic na sinunog ng buhay? Parang pare man yun. Yung based sa history ba? Kung sabihin mo na sinong Catholic ang sinunog ng buhay, napakaraming Katoliko ang sinunog ng buhay. Kaya nga maraming santo sa Katoliko kasi yung mga Katoliko dati talaga sinunog ng buhay yon. Okay, so okay. Pero hindi sila ang nagsunog, bro, ha? Lilinawin ko lang, hindi ang Katoliko ang nagsunog. Ang Katoliko ang sinunog. Meron isa rito, Okay. Brother Jando, no? Sa Nigeria, si Father Isaac Achi was burned to death at his resident Palikoro. So, isa yon sa mga sinunog na Nigerian priest Catholic, Roman Catholic Church priest. Sinunog siya, no? Doon sa kanila lugar sa Nigeria, no? Marami pa yan, mga sinunog, hindi lang sinunog, at kung ano-ano pang, yung iba nga, binalatan pa.
no? So kung ano-anong torture ang ginawa, yung iba pinakain sa leon, di ba? So yun ang mga yun ang mga yun ang mga Katoliko, sila yung mga pinag-uusig at pinagpapatay. Hindi ang Katolikong papatay, bawal nga ng Diyos yun eh. Yun po, kapatid. Okay, Brad Tonix, next question. Okay. So ito yung usually sa mga kasamahan ko, mga protestante, ito talaga yung mga kasagaran, yung halos katanungan nila ba regarding dito sa tinatawag at saka ginagaya lang ng Roman Catholic Church. Diyan ba nila na mga rebulto? Kaya usually, ang mga protestante talaga, yung talaga question nila na ang doktrina ng Roman Catholic Church ay may halong pagano. So, gusto ko lang na clarification kung nag-ano dyan o ginaya ba yan sa Roman Katoliko sa pagan o ang pagan mo yung nagaya sa Katoliko. Kasi sa dami mga rebulto dyan wala talagang maraming rebulto tapos ginaya ng Roman. Hindi, yung niya yan, yung niya mismo yan, nasira yung tawag dyan, yung mixer. Berjando, ayun no, nagsasalita siya, hindi siya marinig. Berjando? Wait lang, Ayun, Brad. yan. Ayan si Berjando. Okay na bro, narinig na bro. Nasisira talaga yung yung laptop, di yata niya kakayanin tong Zoom. Okay. So, naglipat na naman sa yung microphone sa Logitech. So, okay. Tingnan tayo. Ano yung sabi mo kanina, Brother Tonix? Ano ko kasi nawala yung ating mga boses. Yung patungkol doon sa ano sabi mo ngayon lang? Samahan ko nga mga protestante, ang Roman Catholic is may halong pagan. Kasi ang rebulto, galing daw yan sa mga pagan Okay. Sige. Paano totoo yan? Okay. Hindi galing sa pagan ang rebulto natin. Ang rebulto natin, galing yan doon sa Exodo 25:18. Ang Diyos mismo nag-utos kay Moises gumawa ng rebulto. Alam mo yun, bro? Oo. Ayan. Alam ko yun. Alam mo yun. So hindi... Si Moises ang inutusan ng Diyos. Pero din mababasa sa Biblia na ang Roman Catholic Church is magawa din ng rebulto. Ang sabi kasi ng makasamahan mong protestante, pagan ng Catholic kasi yung rebulto namin nagmula daw sa pagano. Hindi totoo yun. Hindi totoo. Unang-una, ang rebulto hindi nagmula sa pagano. Ang rebulto nagmula yan sa Diyos. Sino ang nagbigay ng talent na mag-ukit ng rebulto? Ang Panginoon. Dahil ang tao, dahil binigyan ng talent ng tao, ang tao gumawa ng rebulto. Alam mo naman yung si Moises, inutusan si Moises gumawa ng rebulto, hindi lang si Moises pati si Solomon. Si Solomon gumawa din ng rebulto kahit hindi inutusan. Pangalawa, yung rebulto ng mga pagano, wala yun sa Katoliko, bro. Wala sa Katoliko. Sabi nila yung yung larawan daw ni Diana, ginawa daw ng Mama Mary, mali yun. Hindi kailanman tinuro ng Katoliko na si Diana ay umakyat sa langit. Wala. Hindi kailanman tinuro ng Katoliko na si Diana ay nanganak ng Mesiyas. Wala rin. Hindi tinuro ang Katoliko na si Diana ay naging reyna sa kalangitan. Hindi rin. So, yung sinasabi nila na galing sa pagano yung aming mga revolt, totoo yun. Okay. Ano pa tanong mo, bro? Hindi, idagdag din natin doon. Unang-una, bro, sa Old Testament pa lang, no? May mga na sa templo, may mga rebulto na 'yan, ng mga kerubin, no, ng mga banal sa langit. Tapos hanggang sa bandang huli sa New Testament, pumupunta sa templo si Jesus, pero hindi sinasabing walang rebulto doon. May templo pa rin hanggang dire-diretso yan, bro.
So, yung sinasabi mong pagano, kung pagano yun, di pagano yung sina Solomon na may mga rebulto rin. Hindi yun, no? So, biblically, connected yan sa mga Jewish tradition nila during that time at yun ay pagpapaalala rin. Hebreo 13:7 or 7:13 or 13:7 na pagpapaalala yan sa mga banal, no? At tandaan mo, yung larawan ng nakikita mo, larawan niya ni Jesus. Kailan naging pagano si Jesus? Kailan naging Diyos-Diyosan si Jesus? So, tingnan mo rin siya. Kaya nga sabi ko, no, kung wala kang hindi ka guided by the church, ang magiging aral mo, kagaya ng mga pastor nyo dyan, no, magiging aral na, puro self-interpretation. Hindi nila naintindihan. Kaya nga, napakadelikado, no, yung mga pinapakinggan mo, bro, puro self-interpretation yun. Delikado yun. Sabi ng pari namin, kapag nagkamali ka ng interpretation sa Biblia, impyerno ka dyan. Uunahan na kita. Kapag nakinig ka sa mga maling interpretation, pwede maimpyerno ka agad-agad, kapatid, pag hindi ka nakapagbalik loob sa totoong simbahan. So paalala lang po yung kapatid, no? At maganda yan, nagtatanong ka rito para mas maliwanagan ka yung tamang turo ng simbahan. Kaya nga sabi ni Jesus, I will build my church. Go to the church, kapatid. Sila magtuturo sa iyo na tunay na turo ng simbahan at ng Biblia, kapatid. Yun po, kapatid. At saka, ito tanong ko sa iyo, kapatid. Ayon sa hula ni Isaiah, kapatid, no? Isaiah 19:19, ito ating mababasa, no? In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and a monument of the Lord at its border. So, tatanungin kita, bro, saan galing ang larawan ng mga Katoliko na larawan ng Panginoong Jesucristo, bo, sa according sa Biblia? Saan galing yung mga larawan ng Panginoon namin, bro? Sa mga pagano o sa Biblia? Sa Biblia. So hindi sa pagano. Biblia. Hindi sa pagano. Pagan sa Biblia. O kaya nga hindi sa pagano. Hindi kay. So, ibig sabihin, yun palang mga sekta ngayon na walang monumento ng Panginoon, sila ang mga hindi galing sa Biblia ang aral. Bro, Siguro. di ba? Kasi yun ang sabi nila sa iyo eh. Yun daw aral ng Katoliko galing sa mga pagano kasi yung mga larawan galing sa pagano. Pero tingnan mo dito, sabi ni Isaiah sa kanyang hula, mayroong altar sa Panginoon at sa altar ng Panginoon mayroong monumento ng Panginoon. Sa lahat ng Kristiyano ngayon, sino sa lahat ng Kristiyano ngayon na mayroong monumento ng Panginoon sa altar, kapatid? Bro? Ang Katoliko. Ang Katoliko. Okay, so ang aral ng Katoliko, hindi pagano kundi galing sa? Ha? Ang aral ng Katoliko, hindi galing sa pagano kundi galing sa? Galing sa Katoliko Diyos. nga, sa Katoliko. Oh, galing sa Biblia, hindi sa pagano. Hindi galing sa pagano yung ate. At Okay. biblically bro, noon pa man may templo na, kapatid. So tayo nasa Biblia, may templo, may simbahang bato yan, yung bahay dalanginan. Tanong, may templo ba yung mga yung mga pinanggalingan mo? May bahay dalanginan ba yon? At ang templo sa Biblia, alam mo yan, may mga mahiyan ng mga ng mga kerubin, alam mo yan. So may mga banal sa langit. So ipag-isipan mo lahat yan kung sino ba talaga biblical o hindi, no? Sila walang templo. Wala rin kayong pari diyan, wala rin kayong mga biblically pari lang talaga. Okay, ano yan, Brother Tonex? Bawal sa protestante ang mga rebulto. Ayun, bawal sa kanila. So ibig sabihin hindi nila kasamahan yung sina Moises kasi meron silang rebulto sina Moises, yung mga dating Israelita, meron namang mga rebulto yung kanilang templo. Meron ka ba ibang tanong, Brother Tonex? Kasi para makita ang difference ng iglesia kinaaniban mo sa amin. Pero Sige, go ahead, bro. ang tanong ko lang, yung rebulto ni Jesus Christ at saka rebulto ni Mama Mary, ang tanong ko lang, at ito din ang mga katanungan ng mga protestante, gaya ko, protestante man ako,
dati, pero karon hanging ako eh. Hanging ako, hindi basta marami akong gusto malaman regarding sa doktrina ng Katoliko ba. So usually ang katanungan talaga namin noon, yung muka ba ni sa rebolto ni Mama Mary at saka muka sa rebolto ni Jesus Christ, yan ba ang totoong mukha? Yes, bro. Yan ang totoong mukha. Marami na nag-attempt sa amin na kontrahin yung aming statement na yan na hindi daw yan yung mukha. Eh kung hindi pala yan yung mukha, ilabas nyo ang tunay na mukha. Correct. Amang mailabas, bro eh. Kasi kung hindi yan tama, palitan natin. That time, sa first century, wala pa mang doon, wala pa man tayong wala pa. Merong bro. Bro, merong katakom. Yan talaga ang 100% nga pagmumukha ni Jesus Christ at ni Mama Mary. Bro, 100% yan bro. Kasi ang unang Kristiyano dati, meron silang tinatawag na catacombs, katakomba, na kung saan yung mga Kristiyano na marunong mag-drawing, dinodrawing nila doon yung mukha ng hayop, yung mukha ng tao, at isa sa mga dinrawing nila, si Mama Mary at Jesus Christ. At napatunayan naman yan doon sa panyong ipinahid sa mukha ni Kristo, panyo ni Veronica, na ngayon nasa simbahang Katoliko. Inilalabas yung tuwing, anong petsa inilalabas yung Brother Angel? Yung panyo ni Veronica? Semana Santa. Yes, mga Holy Week, kapatid. Sa Holy Week, inilalabas yung panyo ni Veronica na ipinahid sa mukha ni Kristo, kung saan ay bumakat ang mukha ni Kristo sa panyo. Nasa Katoliko yon, wala sa Protestante yon. Yung kumot na binalot kay Kristo habang siya ay nasa libingan, bumakat din yung mukha niya doon. Nasa Katoliko pa rin yun, wala sa Protestante yon. Kaya nakasisiguro kami, 100% yung mukha ni Kristo na sa aming mga larawan, yun talaga ang mukha niya. Kaya nga, tina-challenge namin yung mga Protestante na nagsasabing mali yan, bigyan nyo kami ng tamang mukha, papalitan namin yan. At saka, Bojando, ito kapatid, alam mo ba yung perpetual help of Mother Mary and Jesus na picture, brother? Yun, Our Lady of Perpetual Help. Alam mo yun, brother? Alam mo ba yun? Yung bata pa si Kristo? Yung imahe ba? Imahe ng Our Lady of Perpetual Help. Alam mo ba yon? Alam mo ba sa history ang gumuhit nun si San Lucas? Para nakita ko na yan, so hindi ko lang alam kung perpetual help yan, pero nakita ko ngayon. Yes. Yan bro, ang gumuhit noon si San Lucas. San Lucas. Alam mo ba yun? Hindi. Alam mo ba yun bro? Nakuhan ko yan, narinig ko yan, si San Lucas. Pero ayun. At least narinig mo na. So yan ang katotohanan kapatid, at nasa sayo na yan kung paniniwalaan mo o hindi. Tandaan mo palagi ang sinabi ng Diyos, no? Dito sa babasahin ko na lang itong sinabi ng Diyos kapatid para makumpleto yung pag-aaral mo sa Job 8:8, no? Ito ang wika ng Diyos, no, sa mga tao para makumpleto ang ating kaalaman. Isa ito sa aral ng Diyos na ibinigay sa mga tao na naitala sa Biblia. Ito ang sinabi ng Diyos. Sa Job 8:8, the Living Bible Version, read the history books and see. Kaya kung gusto mong makumpleto yung kaalaman mo patungkol sa mga bagay na yan, magbasa ka ng history. At isa sa history, lahat ng mga naunang Kristiyano may mga daladalang mukha sa ating mga santo at sa Panginoong Hesukristo. Maging San Pablo, basahin ko sa iyo, San Pablo, may dala siyang picture, no, may dala siyang picture ni Panginoong Hesukristo na naka-placard. Babasahin ko sa iyo. Ito ang nakasulat, no, Galatia 3:1, no? O foolish Galatians, sabi ni San Pablo nung nangaral siya sa taga-Galatia, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I had waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Tamo, San Pablo kapatid, may dala-dalang picture, no, nung nangaral siya sa taga-Galatia.